Hello minasang, konnichiwa! Share ko lang sa inyo na ang mahal pala ng mga bouquet dito sa Japan. Pag bibili ka ng bouquet sa flower shop, pinakamura dito sa amin is 3,000 yen. Hindi ko lang alam sa ibang lugar ha, basta dito nga sa amin ay ganyan ang presyo. Sa maliit na bouquet lang na 3,000 yen ay nasa 1,150 pesos na din yun. Hindi mo pa mapipili ang gusto mong kulay, depende na lang kung ano yung available display nila. At kung gusto mo namang magpagawa talaga sa kulay at design na gusto mo, mas lalo pang mahal yun. May gusto nga kaming bigyan ng bouquet kaya napili kong ako na lang ang gagawa. Red nga daw ang favorite color niya kaya naisipan kong red and white ang combination ng color na gagawin ko. First time ko ngang mag-DIY ng bouquet kaya nanood muna ako sa YouTube bago gawin to. Syempre talent ko nga ang panggagaya kaya hindi naman ako medyo nahirapan gawin to. Hindi ko naman naisipang gumawa lang talaga nito para makatipid. Gusto ko din talagang matuto ng mga panibagong skills. Pero syempre, compared sa bibili ka at ikaw ang gagawa, halos kalahati nga ang matitipid mo. Sa grocery store ko nga lang binili ang lahat ng mga bulaklak na yan. Yung pambalot naman, mga ribbon at iba pang ginamit ko ay sa Yako & Shop naman. Ginawa ko nga ang video na to, plano ko kasing gumawa sana ng tutorial para sa inyo kung paano nga ba gumawa ng bouquet. Kaso habang pinapanood ko ito, na-realize ko na hindi pa pala ako ganoon kagaling. Kaya nga ang mangyayari ay isi-share ko na lang to sa inyo as tips. Syempre kung wala naman kayong time, mas mabilis ngang bumili na lang kayo mismo sa flower shop. At kung gusto nyo namang matuto, ay manood kayo sa mga YouTube ng mga tutorials kung paano nga bang gumawa ng bouquet. Ganito nga din mismo ang size ng 3,000 yen na bulaklak dito sa amin. Nasa 2,000 yen nga lang, nagastos ko lahat dito. Nakakatuwa din pala talagang gumawa ng bouquet, lalo na't first time ko. Kinikilig na kasi ako habang iniisip na sigurado akong matuto ang pagbibigyan namin nito. As babae, alam ko kasi talaga na nagkakakilig makakatanggap ng regalong bulaklak. Late post na nga ito at naibigay ko na bago ko pa na-edit. At sobrang natuwa nga ang pastora namin sa simbahan nung binigay ko ito, lalo pa nung nalaman niyang ako mismo ang gumawa. Iba din pala talaga ang saya at kilig kung ang ibibigay mong bulaklak ay ikaw mismo ang gumawa. Yung ikaw mismo ang pipili ng kulay na siguradong magugustuhan ng pagbibigyan mo. Ikaw ang pipili ng pambalot at iba pang mga gamit dito. Syempre masaya din dahil may natutunan na naman akong bagong skills. Ayan na nga at natapos ko na dyan ang bouquet. Ano sa palagay nyo? Pwede na ba? Pwede na ba akong magtayo ng flower shop pag uwi kong Pilipinas? Or pwede na ba akong gumawa ng homemade bouquet dito sa Japan? Ano sa palagay nyo? Hindi pa nga perfect yan kasi first time ko pang gawin pero ang dami ko nang natutunan. Kaya next time pag gagawa ulit ako ng bouquet, siguradong mas mag-level up pa ito at siguradong mas papagandahin ko pa. Kung umabot kayo dito hanggang sa dulo, thank you po sa inyong panunood. Palambing naman po at paki-follow, like and subscribe yung page namin. Maraming salamat po. Stay safe everyone!